Umabot sa 54 na pahina ang bersyon na isinapubliko ng International Criminal Court ng prosecution's urgent application para sa warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad na February 10, 2025 ang petsa ng dokumento. Pero ngayong Biyernes lang ito inilabas ng ICC, bagamat ilang pangalan at detalye ang hindi muna isinapubliko. Dito inilahad ang buong detalye sa mga krimen ni Duterte laban sa mga Pilipino, mula pa noong nasa Davao pa lang siya hanggang maging Pangulo ng Pilipinas. Sinabi sa dokumento na naniniwala ang prosecution na may sapat na basehan para sa kasong crimes against humanity kasama ang murder, torture at rape na ginawa umano noong panahon ng panunungkulan ni Duterte sa bansa mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, mga petsang saklaw ng ICC ang Pilipinas. Sinabi ng prosecution na kinakailangan arestuhin si Duterte para matiyak na sisipot siya sa mga paglilitis at hindi niya mahahadlangan ang investigasyon o ang court proceedings. Inilista sa dokumento ang mga krimen ni Duterte na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC. Kasama dito ang murder, torture at rape na ginawa ng Davao Death Squad noong alkalde pa siya ng Davao City. Pati na ang murder ng high-value targets at mga pagpatay sa mga barangay clearance operations noong panahong Pangulo na siya. Tinukoy din dito na may mga co-perpetrators o mga kasama si Duterte sa pagsagawa ng mga pagpatay, pero redacted pa o hindi isinapubliko ang kanilang mga pangalan. Ayon sa dokumento, si Duterte mismo ang nagtayo ng Davao Death Squad para patayin ang mga pinagsususpetsyahan ng mga kriminal. Nangako din umano si Duterte na palalawakin na ang Davao Formula ng pagpatay nang maging Pangulo na siya ng Pilipinas, na tinawag na Project Double Barrel. Marami din umanong pampublikong pahayag si Duterte tungkol sa pagpatay at nagbigay pa ng mga pabuya sa mga makakapatay. Binigyang pansin din ang mga kaso ng pagpatay sa Korean na si Ji Ik-ju at nang mapatay si Kian De Los Santos, kung saan binawasan ang mga pulis sa anti-drug operations. Pero ginawa umano ito ni Duterte para mabawasan ang kritisismo mula sa publiko at hindi para maihinto ang mga patayan. Sabi pa sa dokumento, ang mga krimen na ginawa ni Duterte laban sa mga sibilyan ay sistematiko at pangmalawakan. Kaya naman hiniling ng prosecution na bilisan ang pagproseso sa application para mapanatiling malaki ang tsansa ng pag-aresto sa dating Pangulo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.